Taong 2025 nga masasabi nating taon ng One Piece manga dahil nasaksihan nga natin sa taon na to ang pinakasikat at misteryosong laban ng pinakamalalakas na karakter sa iisang lugar lang. Ito nga yung God Valley Incident. Sa taon nga rin na to ipinakilala itong matagal na nating gustong makita na si Rox D. Xebec. Bukod pa nga dyan marami ring chapters na talagang pumukaw sa atensyon natin at nagpadagdag ng hype sa kwento ng One Piece. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin ang top 10 chapters ngayong 2025. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa ika-10 sa listahan natin. Bali nagumpisa nga itong chapter 1148 sa paghiwalay ni Ronya sa grupo niya sa paglalakad. Napansin nga ito ni Ilva at nag-aalala siya sa maaaring mangyari kay Ronya. Though hindi pa nga nagsisink in kay Ronya inassure niya itong mga kasamahan niya na huwag mag-alala. Pero later on nga nakita nating nasa bangin na at malapit na siyang mahulog. Hanggang sa nagsalita na nga itong si Ganku. Nireport nga niya kay Summers na ready na daw niyang ihulog itong isang batang giant na si Ronya. At dito agad na ngang in-announce ni Summers sa buong Elbaf itong impormasyon na to. Sa loob nga daw ng 30 seconds kung hindi pa susunod itong mga giants sa mga dinidemand nila ihuhulog daw nila itong si Ronya. Iutos na nga daw ni Harul yung pagsunog sa eskwelahan at library nila ngayon din. Nung marinig nga ito ng mga giants na kasama ni Harul medyo nag-aalinlangan nga sila since yung old library daw napakahalaga sa mga giants. Hanggang sa nagkaroon na nga ng diskusyon itong mga giants kung susunod ba sila sa mga inuutos netong Holy Knights o hindi. Sa sumunod na panel naman bigla ngang napunta yung scene kay Robin. Dito nga sinabihan niya si Chopper na wag daw aalis sa pinagtataguan nila since mas ligtas nga daw siya dito. Samantalang si Robin naman gagawa daw ng paraan para mapigilan itong mga ginagawa ng mga Holy Knights. Hindi na nga daw kasi niya kaya yung mga nakikita niya. Yung grupo naman nila Nami ipinakitang galit na galit kay Summers. Nafo-frustrate nga sila dito dahil sa kalagayan ngayon ng mga batang giants. Sa kabilang banda naman ipinakita na rin itong grupo nila Frankie kasama itong sila Brogy at Dory. Ipinakita ngang gumawa sila ng plano para mailigtas itong mga batang giants. Kasama nga si Ripley gumawa sila ng dalawang grupo. Isa na magliligtas sa mga bata at isa na lalaban sa mga Holy Knights. Sa pagpapatuloy nga ng announcement ni Summers nilinaw neto sa demand niya na wag daw mag-aalis ng mga libro sa old library itong mga giants once nasusunugin na nila ito. Dahil hindi naman daw yung library ang point kung bakit nila ito gustong sunugin. Bagkos yung culture. Gusto nga daw nilang sunugin ang history ng mga giants. At bago pa nga matapos sa pagsasalita itong si Summers bigla nang umatake itong si Nico Robin. Gamit nga yung pinagdugtong-dugtong niyang mga kamay hinampas niya ng napakalakas itong si Summers. Na caught off guard nga itong si Summers kaya makikita natin na talagang napuruhan siya sa atake ni Robin. Bumagsak nga ito. Nung makita nga ni Jinbei itong pangyayari na to pinag-iingat niya itong si Robin. Since wala pa nga daw silang idea sa kung ano ang kakayanan ng mga kalaban nila. Bali sinundan pa nga ni Robin itong atake niya at nag-spawn siya ng mga kamay sa muka ni Summers. Ang naging resulta nga nito binalian niya ito ng likod. Nung makita nga ito nila Nami natuwa sila. Pero kung inaakala nga natin na nakakalamang na si Robin sa laban nagkakamali tayo. Dahil later on nga ipinakitang binalik lang ni Summers yung nabali niyang katawan. Kinumpirma nga ni Usopp na similar kay Ganku immortal din daw itong si Summers.
Habang nangyayari nga ito, patuloy pa rin sa pag-a-announce itong si Summers. In-update nga niya si Harul na meron na lang daw itong 20 seconds para magdesisyon. Nung marinig nga ito ni Robin, agad niyang sinunggaban itong si Summers. Niyakap nga niya ito at biglang tumalon pababa sa underworld. Kumbaga sacrificial attack itong ginawa ni Robin. Bali sa ginawa niya ngang to, medyo nagtaka itong si Summers. Since mukhang magpapakamatay daw itong si Robin. Same as Nami at Usopp nagtaka rin sa ginawa netong si Robin. At dito ni-reveal na nga ni Robin na plano daw niyang palayuin sa mga bata itong si Summers. Ang siste nga mawawala yung mga tinik sa mga batang giants once na mapalayo niya na sa mga bata itong devil fruit user nila. Though natuwa nga si Summers sa idea ni Robin, hindi pa rin daw mangyayari itong pinaplano niya. At dito biglang ang naglabas ng mga tinik si Summers sa katawan niya. Nag-cause nga ito ng pagkakatusok kay Robin. Pero ni-reveal nga na itong yumakap pala kay Summers actually na-clone lang pala ni Robin. So medyo nainis nga itong si Summers sa pangyayari na to. Mabalik nga sa totoong Robin, ipinakitang pinapakawalan niya na itong sila Jinbei. Sobrang na-impress naman itong si Nami sa ginawa ni Robin. Bali nahihirapan nga sa pagtanggal ng tali itong si Robin. Hanggang sa maya-maya nga nagsalita ulit itong si Summers. At sinabi niyang meron na lang daw 10 segundo itong si Harul. Para nga mas ma-pressure itong si Harul, pinagpasalita ni Summers itong si Ronya. Which is ginawa naman nito. Sinabi nga ni Ronya na mahal niya daw ang eskwelahan nila dahil sa marami daw siyang kaibigan dito. Gusto rin daw niya yung library nila dahil marami daw siyang natututunan dito. At lastly, sinabi ni Ronya na tinuruan daw siya ng mga teacher niya na huwag manggugulo sa ibang tao. Hindi nga daw siya dapat gumagawa ng mga bagay na ayaw ng iba. Meaning kung mawala man daw ang school at library nila at ayaw daw ito ng iba, mas mabuti na daw na mahulog siya. Okay nga lang daw siyang mahulog since kaya niya daw itong masurvive. In fact, lagi naman daw siyang maswerte kaya magiging okay rin daw siya. Habang sinasabi nga ito ni Ronya, makikita natin yung pumapatak niyang luha. Same as Harul at Ange, nakita nating umiiyak. Hanggang sa natapos na nga itong countdown ni Summers. At dito nagdesisyon na si Harul. Ipinag-utos nga niya kay Ange na sunugin na daw ang Walrus School at Old Library. Though labag nga sa loob ni Ange, sumang-ayon pa rin ito sa inutos ni Harul. Makikita nga rin natin si Saul sa panel na to na parang disappointed sa naging desisyon ni Harul. At sa huling panel nga ng chapter na to, ipinakitang umatake si Summers. Gaya nga kila Nami, pinuluputan niya rin ng mga tinek itong si Robin. At bago pa nga may gawing susunod na atake itong si Summers, bigla nang dumating itong si Scupper Gaban. Makikita nga natin na napakabilis na gumalaw nitong si Gaban at pinutol niya ng sobrang bilis itong kamay ni Summers. Nung makita nga ito ni Summers, nagtaka siya. At nung mapansin niya na itong si Gaban, gulat na gulat siya na para bang matagal niya na itong kilala. At dito inatake nga siya ulit ni Gaban, this time sa dibdib na. Makikita nga natin sa mukha netong si Gaban yung galit sa ginawa netong sila Summers. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1148. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1153 sa isang flashback. It turns out na itong sila Brogy at Dory pala kababata mismo ni King Herald. Nireveal nga na nagmula daw sa bloodline ng mga ancient giants itong si Prince Herald. Gifted nga daw ang mga ancient giant physically ng malalakas na pangangatawan at meron daw ang mga ito ng malahalimaw na lakas. Similar nga daw kay Loki, lumaki ring arugante itong si Herald. Hanggang sa nakita na nga natin siyang naglalayag kasi
kasama ang ilang giants. Nagsasalita nga siya patungkol sa pagiging mahina daw ng ibang nilalang sa labas ng Elbaf. Sa sumunod na panel naman bigla nga tayong dinala ni Oda sa isang kingdom na may pangalang Bant. Dito nga merong isang giant ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Ang pangalan nga daw ng giant na to si Ida. Ipinakita nga siyang nasa loob ng isang hawla at nananakot ng mga tao. Base nga sa point of view ni King Herald nung makita niya itong si Ida, mukha nga siyang sapilitang pinagpe-perform sa isang circus. At dahil nga sa ayaw maagrabyado ni Herald ang mga giants, gumawa nga siya ng aksyon at sinagip itong si Ida. Sa barko nga nagtatakang tinanong ni Ida kung sino daw ba itong si Herald, which ang reply nga ni Herald siya daw ang hari ng Elbaf at hindi na daw dapat siya pasalamatan netong si Ida. Pero imbis nga na pasasalamat sampal ang sinagot ni Ida kay King Herald. Gulat na gulat nga itong si Herald sa ginawa ni Ida. Hanggang sa pilit na ngang pinapabalik ni Ida itong barko at pinagsusori niya sa mga tao itong si King Herald. Pero matigas nga itong tinutulan ni Herald. At dito inexplain na ni Ida na niligtas daw talaga siya ng mga taong inatake ni King Herald nung time na meron siyang injury. At bilang ganti nga sa mga ito pumayag siyang magtanghal sa isang circus. Habang binabanggit nga ito ni Ida binubugbog niya si King Herald. Dagdag pa nga ni Ida na hindi daw dapat tawagin ni King Herald ang mga tao bilang mga manika lang. Hindi nga daw porket isinilang na giant itong si Herald na merong natural na laki at lakas mamaliitin niya na kaagad ang mga tao. Ito nga daw ang rason kung bakit iba ang tingin ng karamihan sa mga giants. At dito napilitan na ngang ibalik ni King Herald si Ida sa mga taong tumulong sa kanya. Kasabay nga nito yung pagtulong rin ni King Herald kay Ida na ayusin yung mga sinira niyang kabahayan. Humingi nga rin ng tawad si King Herald sa hari ng kingdom na to dahil sa mga ginawa niyang aksyon. At sa huli nakipagkaibigan itong si King Herald sa mga tao sa kingdom. Kumbaga itong moment na to yung nagmulat kay King Herald na bilang giant wag maging mapagmataas. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga na sumama na si Ida sa naging paglalayag netong si King Herald na libutin ang mundo. Nireveal nga niya na originally daw sa South Blue siya isinilang. Specifically ito nga daw yung isla ng Samoana. Hanggang sa inaya na nga ni King Herald si Ida na sumama pabalik sa Elbaf. Timeline check nga sinasabing 105 years ago na daw itong moment na to. Pagbalik nga ni King Herald sa Elbaf in-announce niya kaagad yung intensyon niya na mas maglayag pa sa mga susunod na taon. Susubukan nga daw niyang maipag-alyansa sa iba't ibang neighboring countries nila. Ang rason nga daw neto para mas lumawak pa yung knowledge nilang mga giants kung matututunan nila yung culture ng iba't ibang lahi. Meaning mas magiging prosperous pa daw ang Elbaf kung ia-apply nila yung matututunan nila sa iba't ibang bansa. Bali itong idea nga ni King Herald nagustuhan nila Harul at Jorul. Si Ida naman nabanggit na pinagpala daw ang Elbaf dahil kay King Herald. At dito inumpisahan na nga ni King Herald itong idea niya. Naglakbay na nga siya sa mga neighboring countries kasama si Ida. Ipinakita ngang naikipagkalakalan siya gamit yung mga goods ng Elbaf. Kapalit syempre ng kung anong meron sa bansang pupuntahan niya. Hanggang sa lumipas nga ang ilang taon at napunta na tayo 81 years ago sa current timeline. Sa moment nga na to isinilang na ang anak nila Herald at Ida. Pinangalanan nga nila ito na si Harudin. Though sa oras nga na to intensyon ni Herald na ikasal sila ni Ida, bigla naman itong tinutulan ng mga elders ng Elbaf at sinabing hindi raw pwede dahil hindi nga daw pure-blooded na giant itong si Ida.
Ida. Though hindi nga sila ikinasal, ayos lang naman ito kay Ida. Dahil para sa kanya nga mas mahalaga daw yung pagmamahalan nila ni Herald. Later on nga may ipinakilala itong mga elders ng Elbaf na babaeng pakakasalan ni Herald. Ito nga daw si Istrid. Galing nga daw ito sa prominenteng pamilya at may dugo ng isang ancient giant. So dali-dali ngang nahulog yung loob ni Istrid kay King Herald. At sinabing open daw siya sa posibilidad na pagiging reyna niya sa hinaharap. Sa sumunod na panel naman ipinakitang binigyan ni Istrid ng kakaibang kabayo itong si King Herald. Regalo nga daw ito ng pamilya niya sa kanya. Ito nga daw si Asura. Good fortune nga daw ang hatid ng kabayo na to. Base nga sa aksyon na itong si Istrid mukha ngang marami siyang paniniwala na sinusunod niya. Gaya na lang netong pagpapatanggal niya ng mga alahas at ginto sa kwarto niya. Dahil kailangan nga daw na mas mag-focus ng kastilyo sa earth at wind na energy. Isa pa itong pagsasabi niya na simula ngayon sa silver platters na sila kakain ni King Herald. Anyway, 70 years ago naman ipinakitang napadpad si King Herald sa isang lugar na tinatawag na North Star. Bali pag-uusapan nga natin sa analysis video natin kung ano exactly itong lugar na to hanggang sa umuwi na nga pabalik sa Elbaf itong si King Herald. Ipinakita ngang nagkikwento siya sa mga tao niya kung ano-ano yung mga pinuntahan niyang lugar sa mga naging paglalakbay niya. Isa na nga dito yung Fishman Island. Nabanggit nga niya dito yung pagkasilang ng prinsipe ng Fishman Island na eventually magiging hari nila na si King Neptune. 63 years ago naman matapos ang ilang taong pakikipagsama kay Istrid, finally nga na nabigyan na sila ng anak at papangalanan nga daw nila ito na si Loki. Sa unang pagkakataon nga na makita ni Istrid itong si Loki, gulat na gulat ito. Hindi nga siya makapaniwala na ganito ang itsura ng anak niya. May sungay nga ito at kakaibang mata. Kaya naman dali-dali nga niya itong kinuha at itinapon pababa sa underworld. Inutusan nga rin niya itong mga tauhan niya na itago yung panganganak niya sa araw na to. At nung oras nga na aalis na siya pabalik sa mismong village niya, dito ibinalita ng isa sa mga tauhan niya na yung anak niyang inihagis pababa sa underworld gumagapang paakyat ng Tree of Adam. At yes, nakita nga natin itong sanggol na si Loki na gumagapang at sugatan. Bali itong pag-alis nga ni Queen Istrid hindi natuloy since nagkaroon nga siya ng malalang sakit, pero ini-insist pa nga rin neto sa mga tauhan niya na patayin daw itong batang si Loki, hanggang sa ibinalita na nga sa kanya na meron daw propesiya na itong si Loki ang mismong papatay kay King Herald. At simula nga daw sa araw na to ang lahat ng nangyayaring kasamaan sa Elbaf binubuntun na daw ng Elbaf kay Loki. Dito na nga daw niya nakuha yung epithet bilang a Cursed Prince. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakita si Ida na pinipilit si Harudin na tanggapin itong little brother niya na si Loki. Si King Herald naman ipinakitang nai-stress dahil sa sitwasyon niya sa world government. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1153. Bali nagumpisa nga itong chapter 1149 sa pagpapatuloy ng laban nila Scupper Gaban at Saint Summers. Nung makita nga ng grupo nila Nami itong ginawa ni Gaban gulat na gulat sila. Especially itong si Usopp na nagtataka kung paanong nasaktan ni Gaban si Summers. Samantalang ang alam niya nakakapag-regenerate ang mga ito. Hanggang sa patuloy pang ang inatake ni Gaban itong si Summers. Gamit nga yung mga palakol niya hinampas niya ng pagkalakas-lakas itong si Summers. Pero mabilis ngang nakadepensa si Summers gamit yung technique na Thorn Wall. At kung inaakala nga ni Summers na matagumpay na siyang nakadepensa nagkakamali siya. Dahil tumagos nga itong atake ni Gaban sa kanya. At dito nagtataka na ngang tinanong ni Summers kung bakit raw nandito ngayon sa Elbaf itong si Gaban. Bali imbis nga na sagutin tinanong lang
lang ni Gaban kung ito daw ba yung tamang oras para makipagkwentuhan sa kanya. Kasabay nga neto inatake niya ulit itong si Summers ng sunod-sunod na slash attacks, which is kinagulat na naman ni Usopp dahil ni-reveal nga ni Nami na itong matandang umaatake ngayon kay Summers in fact na nakilala niya na pala kasama sila Luffy at Zoro. Dagdag pa nga ni Nami na itong matanda daw na to tatay ni Colon. So kinumpirma nga ni Jinbei yung pagkakakilanlan ng matanda na to bilang si Scupper Gaban. Siya nga daw yung left hand man ng dating Pirate King na si Roger. Hanggang sa ipinakita nga rin itong si Chopper na inaalam kung ano yung ginagawang paraan ni Gaban para permanenteng masaktan itong si Summers. Si Robin naman nakita nating gustong tulungan si Gaban sa laban niya, pero napupuluputan pa nga rin siya ng mga tinek ni Summers. Kaya naman sinuggest nga ni Jinbei na wag na daw tumulong itong si Robin since delikado nga daw para sa kanya ang hawakan itong mga tinek ni Summers. Speaking of Summers nabalik nga sa kanya yung panel. Dito nga ipinakitang naiirita na siya sa sitwasyon niya kay Gaban. Naiinis nga ito dahil hindi siya makapalag sa matandang si Gaban. Kaya naman sa galit niya inatake niya itong si Gaban gamit yung technique na Crimson Hell, kung saan ipinakitang nag-produce siya ng sobrang daming tinek mula sa lupa papunta kay Gaban. At syempre tinalunan lang ito ni Gaban. Kasabay neto hiniwa-hiwa niya yung mga tinek at direktang inatake na lang itong si Summers ng Futen Raku, kung saan nakita nating hiniwa niya sa dibdib itong si Summers. Bago nga bumagsak nakita ni Gaban na maraming tinek na iniwan itong si Summers sa ibaba, kaya naman inilagan nga lang niya ang mga ito. Sa sumunod na panel naman mabilis na ngang tumakbo si Gaban papunta sa lokasyon ni Colon. Nagmamadali nga siyang sagipin itong anak niya. Sa pagtakbo nga ni Gaban nakita rin nating lumabas na si Chopper sa pagkakatago niya. Sinabayan nga niya sa pagtakbo itong si Gaban. Nung makita nga ito nila Nami nagtataka silang tinanong si Chopper kung saan daw ba ito pupunta. Pero nilagpasan nga lang sila ni Chopper at parang may binabalak ito. Sa kabilang banda naman bigla ngang napunta yung scene sa Walrus School. Ipinakita nga na dahan-dahan nang nasusunog itong eskwelahan. Si Ange nga umiiyak habang pinapanood itong pagsunog sa eskwelahan nila. Hanggang sa naglabas nga ng pana na may apoy na palaso itong si Gillingham. Bigla nga niya itong ginamit sa old library. At yes, currently nga nasusunog na rin itong si Lid Aklata na labis na pinapahalaga nila Robin at Saul. Bali hindi nga lang yung reaksyon nila ang nakuha natin, dahil nakita rin natin kung gaano ka-guilty si Harul sa naging desisyon niya. Desisyon na iligtas si Ronya kapalit ng pagsunog sa eskwelahan at library nila. Speaking of Ronya, dahil nga sa sinunod ng mga Giants yung kasunduan nila, pinabalik na nga ni Ganku itong si Ronya. Though dapat nga maging thankful siya, humingi nga ng paumanhin si Ronya. Nagsosorry nga siya dahil sa guilt na nararamdaman niya sa pagsunog sa eskwelahan nila. Hanggang sa maya-maya nga ipinakita na si Gaban na papunta sa lokasyon ni Ganku. Galit na galit nga ito sa ginagawa ng mga Holy Knights sa Elbaf. Bali similar nga kay Summers, kilala rin ni Ganku itong si Gaban bilang katuwang noon ni Roger. Sa pagtakbo nga na to ni Gaban napansin na rin siya ng iba pang mga batang Giants. Kaya naman kinuha nga nila yung atensyon ni Colon since ililigtas nga sila ng tatay neto. Pero iba nga ang nasa isip ni Gaban. Ayaw niyang tawagin siya ni Colon dahil baka nga pag-initan siya ni Ganku. At yes, ito nga exactly ang nangyari. Nung makita nga ni Colon si Gaban, tuwang-tuwa itong tinawag siya bilang tatay niya. Nung marinig nga ito ni Ganku, agad siyang gumawa ng aksyon. Mabilis nga niyang pinuntahan si Colon para atakihin. Sa isip nga ni Gaban, kaya niyang iligtas itong anak niya. Kaya naman minotivate nga niya si Colon na maging matapang. Ito nga mismo yung ginawa ni Colon kahit umiiyak na siya. Naging matapang siya at tiwala
bigla siyang maililigtas siya ng tatay niya. At nung oras nga na papalapit na si Gaban, bigla siyang nagkaroon ng flashback. Flashback nung time na isinilang na itong anak niyang si Colon. Nabanggit nga ni Gaban sa oras na to na si Colon daw ang pinakamahalagang kayamanan para sa kanya. Mabalik nga sa present time, ipinakitang nakatutok na itong espada ni Ganku sa leeg ni Colon. Kasabay nga nito ready na ring atakihin ni Gaban itong si Ganku. At nung oras nga na gamitin na ni Gaban itong future sight niya, laking gulat niya na hindi aabot itong atake niya para mailigtas ang anak niya. Nakita nga niyang mamamatay si Colon sa harap niya. Kaya naman agad nga niyang binitawan itong palakol niya at sumuko na kay Ganku. At syempre tinake advantage kaagad ito ni Ganku at inatake si Gaban. Nakita nga natin na 3 araw ang tumagos sa katawan netong si Gaban. At nakita rin natin na nahulog siya pababa sa underworld. At itong scene nga na to nasaksihan mismo ni Colon. Iyak nga siya ng iyak sa pangyayari na to. Sinisigaw nga niya yung katagan na father. Nung marinig nga ito ni Ganku parang nagbukas yung kamalayan niya. Bigla nga siyang may naalala nung marinig niya itong pagbabanggit ni Colon ng father. Bigla ngang may bumalik sa alaala niya na isang moment. Moment kung saan makikita natin itong silhouette ni Brook na kumakanta kasama itong batang version ni Ganku. Speaking of Brook, pinopoint out nga niya si Ganku na parang may kamuka ito. Mabalik nga kay Ganku, bigla niyang binanggit itong pangalan ni Brook. Kaya naman dali-dali nga itong tumakbo sa lokasyon ni Brook. Pero later on nga parang bigla na lang may sumanib sa katawan ni Ganku. Kinumpirma nga ni Gillingham na itong sumanib kay Ganku in fact na si Im Sama. Yes guys, nagagalit nga itong si Im Sama sa mga Holy Knights dahil currently daw nasusunog na ang Merijoa at kailangan nga daw nila ng reinforcement. Ipapakita nga daw ni Imu kung paano nagro-rule ang mga Diyos sa mundo. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakita itong muka ni Ganku na sinaniban ni Im Sama. Yung mga mata nga niya at buhok nag-iba. Itong mata nga niya parehong pareho kay Imu. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1149. Pinakamalalakas na karakter sa One Piece, nagtulong-tulong na mapatumba lang si Im Sama. Bali nagumpisa nga itong chapter 1163 sa pagtataka ng mga marines sa naging itsura ni Gorosei Saturn. Kung matatandaan nyo in last chapter, tuluyan na ngang tinake over ni Imu itong katawan niya. At yes, itong mga marines nga na nakapalibot kay Imu inatake niya. Pinagpapatay nga niya ang mga ito. Same as sa mga pirata na malapit rin kay Imu. Halos magkagulo nga ang buong God Valley sa aksyon na to ni Imu. Kaya naman itong mga pirata at marines nga kanya-kanyang nagpulasan at nagcommand na aatras na sila. Sa sumunod na panel naman ipinakita na yung ilan sa Roger Pirates malubha ng sugatan. Nag-aalala nga si Roger sa sitwasyon ng mga kasamahan niya. Kaya naman ipinag-utos nga niya kay Scupper Gaban na paatrasin na itong mga sugatan nilang kasamahan. Kasabay neto dalhin na rin daw ni Gaban sa barko nila itong mga nalikom nilang treasure. Sa kabilang banda naman galit na galit ngang tinanong ni Garp itong ibang marines kung sino daw ba itong halimaw na umaatake sa lahat. Which ang reply nga nila ito daw si Gorosei Saturn. Nung marinig nga ito ni Garp expected na daw niya na ganito ang itsura ng mga Gorosei. Pero first time nga daw niya itong nakita. At dito nabalik na nga yung scene kay Im Sama. Kaharap nga niya itong si Sebek. Tinanong nga nito kung nandito daw ba si Imu para patayin siya. Ang reply nga lang ni Imu in-identify niya lang itong si Sebek sa pangalang Davy Jones. Itinanggi naman ito ni Sebek. Hindi nga daw siya si Davy Jones at hindi niya pa ito nakikita. Dagdag pa nga ni Sebek, natuto pa rin daw niya yung pinangako niya kay Im Sama.
Sama. Itong pangako nga daw ni Sebek as per Imu ang magiging dahilan sa pagbura niya kay Sebek sa history. At dito ay nag-umpisa na nga silang maglaban. Umatake nga si Imu gamit itong isang galamay niya na mabilis namang na-counter attack ni Sebek gamit itong espada niya. Naputol nga niya itong isa sa mga galamay ni Imu. Sa sumunod na panel naman ay nanginginig ng tinanong ng ilang Marines itong Rear Admiral nila kung tutulungan daw ba nila si Saturn laban kay Sebek. Ang reply nga lang ng Rear Admiral hindi daw. Pero biglang ang sumingit itong si Garp at sinabing oo, tutulong daw sila. Nagtataka ngang tinanong ng mga Marines kung sino exactly ang tutulungan nila. Si Sebek daw ba o si Saturn? Ipinakita ngang ngumiti lang itong si Garp sa tanong na to. Sa kabilang banda naman patuloy pa ring inaatake ng ilang Marines itong ibang miyembro ng Roger Pirates na sinusubukang itakas ang ilang treasure na nakulimbat nila. Speaking of treasure, papahuli ba dyan si Captain John? Syempre hindi. May sarili nga siyang grupo na pinapriority itong pagkuha rin ng ilang kayamanan. Nagbigay nga rin ng hint itong si Captain John sa tuluyan niyang pagtiwalag sa Rocks Pirates. Mapunta naman kay Dragon hawak pa nga rin niya itong batang Shanks. Tumatakbo nga siya hanggang sa napansin niya itong barko ng Marines. Plano nga sana ni Dragon na iwan na itong batang Shanks sa barko na to. Pero bago pa nga ito mangyari bigla siyang nahila papalayo. It turns out nakagagawan pala ito ng Devil Fruit ni Captain John. Sa kagustuhan ngang makuha ni Captain John ang lahat ng kayamanan na nasa God Valley, ginamit nga niya itong Jiki Nomi niya para hilahin ang lahat ng treasure. Ipinakita nga na even itong palakol ni Gaban nahihila sa lakas ng Magnet Devil Fruit netong si Captain John. Buti na nga lang at biglang umatake itong si Ganzui. Gamit naman itong Bomb Fruit niya pinasabugan nga niya itong si Captain John. Nag-cause nga ito ng grabing explosion na halos mabura na itong muka ni Captain John. At dahil dito nagsiliparan nga ang mga treasure kasama na itong sila Dragon at Shanks. Sa sumunod na panel naman nagtataka ngang tinanong ni Shiki kung bakit daw ba inatake ni Ganzui itong si Captain John. Ang reply nga lang niya dahil sa wala daw siyang tiwala dito. Alam daw niya na sosolohin lang ni Captain John itong mga treasure na makukuha niya. Mabalik nga kay Garp ipinakitang pinipigilan siya ng mga Marines na atakihin itong si Imu na nasa katawan ni Gorosei Saturn. Wala ngang pake itong si Garp kung sino pa daw itong si Saturn. Basta ang gusto niya lang masuntok itong kumag na to. Mapunta nga sa Rocks Pirates nagpaplano na rin silang atakihin itong si Imu hanggang sa dumating nga itong si Big Mom na galit kay Kaido. Pero instead nga na si Kaido ang atakihin inatake nga ni Big Mom itong si Im Sama. Same as Kaido, Whitebeard, Sebek, Roger at Garp sabay-sabay nilang inatake si Im Sama. Si Garp nga Galaxy Impact ang ipinang-atake. Si Roger naman Kamusari. Si Sebek Pandemonium. Si Kaido Ryu. Si Big Mom Ekoku at si Whitebeard Hakua. Ipinakita nga itong napakagandang panel ng sabay-sabay nilang mga atake. At yes, halos mabura nga si Imu sa atake ng anim na to. Pero mabilis nga lang siyang nag-regenerate at nakarecover. Kaya naman nagpakawala nga siya ng isang malakas na Conqueror Saki. Itong Conqueror Saki nga na to ipinakitang maraming napatumbang mga Marines at pirata. At dahil dito nabitawan ni Dragon yung batang Shanks hanggang sa ipinakita ngang gumapang na mag-isa itong batang Shanks papunta sa isang treasure chest. Sa sumunod na panel naman nagkaroon nga ng dialogue itong sila Big Mom at Kaido patungkol sa kinaing Devil Fruit ni Kaido. Sila Garp at Roger naman nagtatalo sa kung sino daw ba yung mas malakas na ginawang atake kay Im Sama. At dito biglang ang pinahaba ni Imu itong ulo niya at meron siyang nakita. Nakita nga niya itong mag-ina ni Sebek na papatakas na sa God Valley. At dahil dito dali-dali ngang gumawa ng
umaksyon si Sebek. Inatake niya bigla itong si Im Sama na mabilis namang na-counter-attack ni Imu gamit itong mga galamay niya. Habang nakaturok nga kay Sebek itong mga galamay na to parang nag-cast ng spell si Im Sama. Inutusan nga niya si Sebek na patayin daw neto yung buong angkan niya kasama na itong mag-ina niya. Syempre as expected ayaw nga itong sundin ni Sebek, kaya naman tinrigger na nga ni Imu itong kakayanan niya na Dome Reverse. Sa pagcast nga na to ng spell ni Imu ikinagulat ito nila Garp, Roger, Whitebeard at Big Mom. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakitang dahan-dahan nang nagtatransform into devil itong si Sebek. Nagkaroon nga siya ng mahabang pangil at biglang nagblanko itong mga mata niya. Sa part naman nila Aries at Blackbeard patuloy pa nga rin silang tumatakbo papatakas sa isla ng God Valley. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1163. Bali nagumpisa nga itong chapter 1169 sa taon ng 14 years ago. Dito nga nakita nating ni-reveal ni Gaban kay Shanks na meron daw anak yung dati nilang captain na si Roger. Nalaman nga daw ito ni Gaban kay Garp mismo. At dahil nga sa impormasyon na to natuwa itong si Shanks. At sinabing basically daw little brother niya na itong anak ng captain nila. Totoo nga daw ito, ika ni Gaban. Similar kila Shanks at Buggy na parang mga anak na nila. Dagdag pa nga ni Shanks na baka mamaya daw magiging hari ng mga pirata sa bagong henerasyon itong anak ni Roger. Pero binali nga kaagad ni Gaban itong hopes ni Shanks para sa anak ni Roger. At sinabing hindi naman daw hereditary ang pagiging Pirate King. Usually nga daw hindi nagtatagumpay ang mga taong may matataas na ekspektasyon sa kanila. Sa kabilang banda naman bigla tayong napunta sa kastilyo ng Elbaf. Ito na nga yung moment ng pagdating nila Loki at Harul sa kastilyo na to. Nagtataka naman itong mga giant guards dahil pinatay ni Harald ang isa sa kanila. It turns out na hindi pala ito kagagawan ni Harald. Bagkos ni Im Sama. Kinokontrol ni Imu itong katawan ni Harald. At dito na-realize niya na para mapigilan siya kinakailangan siyang mapatay. Kaya naman ipinag-utos nga kaagad ni Harald sa mga gwardya niya na patayin daw siya, which is sinunod naman ng mga gwardya at tinuhog siya ng sibat ng mga ito. At dito na nga nakita nila Harul at Loki ang lahat. Sinaksak nga ng mga gwardya itong si Harald. Naging walang kwenta nga ito dahil sa regeneration powers niya. Nagawa nga niyang mag-counter-attack sa mga gwardya na to at pinatay silang lahat. Nung makita nga ito nila Loki at Harul gulat na gulat sila. Mabalik nga kila Gaban at Shanks ni-reveal na nga ni Shanks na siya daw pati na si Harald nagkaroon daw ng shallow sea contract sa Merijoa. Ito nga para paglingkuran daw yung tinatawag ng mga Gorosei na Great One. Inexplain nga ni Shanks na dahil sa kontrata na to kayang makontrol yung mga utak nila ng tinatawag na Great One within a specific range. Kaya naman kapag nasa Merijoa nga daw sila ni Harald hindi sila nag-uusap. Pero once na nasa labas naman sila doon na sila malayang nakakapagkwentuhan. Dagdag pa nga ni Shanks na alam daw niya na eager sumali sa Holy Knights itong si Harald. Since ito nga lang daw ang paraan para maging kaalyansa ng Elbaf ang world government. Pero once na mag-agree nga daw itong si Harald na sumali sa Holy Knights at i-acquire ang Deep Sea contract, fully makokontrol na daw yung utak niya ng Great One. Yes, may additional strength at immortality kang matatanggap mula kay Great One. Also makakagain ka rin daw ng access sa Abyss Pentagram para sa mas mabilis mong pag-travel dahil sa teleportation. Pero ang kapalit naman daw neto kaya nang makontrol yung utak mo ng Great One. Wala ka nang magiging independence pa. Ang pagdidisobey nga daw sa Great One malabo mo nang magawa. At ito nga daw yung rason kung bakit nandito ngayon sa Elbaf itong si Shanks. Gusto niyang balaan sana si Harald na huwag tatanggapin ang Deep Sea contract.
Speaking of Harald, ipinakita ngang ang kinakalaban niya na sa kastilyo itong anak niya ng si Loki. Nagtataka nga itong si Loki kung bakit buhay pa itong si Harald despite sa pag-atake sa kanya ng mga gwardya at kung bakit balak silang patayin netong si Harald. Si Harald naman ganun rin. Nagtataka siya sa mga aksyong ginagawa netong si Harald. Bali inalarma na nga ng ibang giant guards itong mga kasamahan nila para backupan sana si King Harald. Sa sumunod na panel naman nagawa na ngang mapigilan ng bahagya nila Loki at Harald itong si Harald. Pinagpapaliwanag nga nila ito. In-explain nga ni Harald na wala na daw siyang kontrol sa katawan niya ngayon. Kaya naman sinabihan nga niya si Loki na isiwalat daw sa mga giants ng Elbaf itong pinaggagawa niya. Na pumatay siya ng mga kapwa niya giants para lang mapasama sa world government ang Elbaf. Dagdag pa nga ni Harald na naloko daw siya ng world government kaya siya nasa ganitong kalagayan. Inutusan nga daw siyang i-enslave ang mga tao nila para paglingkuran ang world government. Nagtataka namang tinanong ni Loki kung paano daw naloko itong tatay niya. Bali nabanggit nga ni Harald kay Harald na yung tinatago nilang Elbaf's treasure siguraduhin daw ni Harald na makakain ni Loki dahil ito nga lang daw ang makakapatay sa kanya. So puno nga ng pagsisisi yung nararamdaman ni Harald sa moment na to. At dito mukha sa mukha nga niyang sinabihan si Loki na i-take ang trono ng Elbaf. I-reveal nga daw neto sa mundo na isa siyang disgrace sa lahi nila. Wala nga daw pake si Harald kung paano siya maaalala ng mga tao nila. Ang importante nga lang daw sa kanya i-secure ang future ng Elbaf. Mangyak-ngyak nga itong sinasabi ni Harald kay Loki. At dito tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Sa pagkawala nga ng malay ni Harald, dito na siya kinontrol ni Im Sama. Pinagpapatay nga niya ng mabilis itong mga gwardya niya. Itong mga guards nga nagtataka kung bakit ganito ang kinikilos ng hari nila. Hindi nga sila naniniwala na ito pa si King Harald. At yes, tuluyan lang ang hawak ni Imu si Harald. Sa sumunod na panel naman, pinagmamadali na nga ni Harald si Loki na kainin yung tinatagong devil fruit ng Elbaf. Pero itong si Harald nga na kontrolado ni Imu gustong pigilan si Loki. Kaya naman gumawa nga ng aksyon itong si Harald at inatake si Harald. Napuruhan nga niya ito sa likuran. Pero nag-counter attack nga itong si Harald at tinuhog si Harald sa ulo. Pagtapos nga nito natuon agad yung pansin ni Harald sa tumatakbong si Loki. Gusto nga niya itong pigilan. Nang sa hindi nga inaasahang pagkakataon bigla nang dumating itong sila Shanks at Gaban. Nagawa nga nilang maatake itong si Harald. Nag-aalala namang kinamusta ni Gaban itong nakahigang si Harald. Nabanggit nga ni Harald na okay lang daw siya. Ang importante nga daw ngayon ang mapigilan si Harald na mahawakan si Loki. Nung oras nga na tumayo itong si Harald nagtataka itong si Gaban kung bakit parang walang talab kay Harald yung mga ataking ginawa nila. Si Shanks naman pilit ginigising si Harald. At dito inaddress nga ni Harald kay Shanks na hindi naman daw pala masama ang pagkakaroon ng immortality. Pakiramdam nga daw niya mas superior na siya. Nagtataka namang iniisip ni Shanks kung paano pipigilan itong si Harald. Nag-iisip nga siya kung may paraan ba kung paano ito mapapalaya. Sa sumunod na panel naman finally na natagpuan na ni Loki itong sinasabing legendary devil fruit ng Elbaf. Tangka na nga sana itong kukunin ni Loki. Nang sa hindi inaasahang pagkakataon biglang gumalaw yung katabi netong martilyo. At yes, ito nga yung Ragnir Hammer. Kusa nga itong gumalaw at inatake si Loki. Nagtataka naman itong si Loki sa ginawa nitong martilyo na to. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1169. Bali nagumpisa nga itong chapter 1158 sa scene sa Oro Jackson. Ibinalita nga ng isa sa miyembro ni Roger na si Shaki daw nag-open ng bar sa Hachinosu. Nung marinig nga ito ni Roger hindi excitement yung naramdaman niya. Bagkos may pagkainis. Nung mapansin nga ito ni Gaban agad niyang kinausap si Rayleigh. Napansin daw niya na simula nung mag-usap itong sila Rayleigh at Roger
sa quarters, ganito na daw yung mood ng captain nila. Kaya naman tinanong nga ni Gaban kung ano daw bang napag-usapan ng dalawang to, hanggang sa may ipinakita ngang flashback patungkol sa pag-uusap nila Roger at Rayleigh. It turns out na dinapuan rin pala ng love sickness si Shaki, kaya siya nag-quit sa Kuja Pirates. Bago pala umalis itong grupo nila Shaki nung time na nilabanan nila itong Roger Pirates, binigyan niya pala ng love letter itong si Rayleigh, kung saan gusto nga nitong kunin siya ni Rayleigh. Nung mabasa nga ito ni Roger at malaman niyang hindi interesado si Rayleigh kay Shaki, bigla siyang nagalit. Mabalik nga sa unang scene, bigla na lang sumigaw itong si Roger na para bang may naisip siyang magandang idea. Diniklara nga niya na pupunta daw sila ng Hachinosu. Bakit? Dahil susubukan nga niyang puntahan itong si Shaki. Later on nga ni-reveal na nasa 40 years ago na pala tayo ng flashback. 2 years na nga lang at mangyayari na ang God Valley incident. Bali napunta nga yung scene sa Merijoa. Ipinakita nga itong mga Gorosei at si Saint Figarland Garling. Pinag-uusapan nga nila yung pagiging impatient daw ni Garling since kakatapos pa lang daw ng ginanap na competition. Malamang yung tinutukoy dito yung hunting tournament ng mga Celestial Dragons na ginaganap every 3 years. Anyway, nabanggit nga ni Garling sa mga Gorosei na may isang isla daw silang natagpuan na sinubukan nilang isway na maging affiliate ng world government, pero tumanggi nga daw ang mga ito. Nag-offer nga daw si Garling sa isla na to dahil sa napakarami nilang natural resources. Bukod pa dyan may nadiskubre din daw siyang kakaiba sa isla na to. At dito ni-reveal na yung tinutukoy palang isla ni Garling yung mismong God Valley. Sinuggest nga rin niya sa mga Gorosei na kung maaari daw yung susunod na hunting tournament sa God Valley gaganapin. Sa sumunod na panel naman napunta na nga tayo sa Hachinosu. Ipinakita nga kung gaano karaming pirata ang pumipila sa bar ni Shaki. Bawat isa nga sa mga ito hindi alak ang pinunta, bagkos si Shaki mismo. Hanggang sa nilapitan na nga ni Shaki itong grupo ni Sebek. Malungkot nga daw si Shaki na hindi na siya ang dahilan ng pagngiti netong si Sebek, hanggang sa inasar na nga rin ni Big Mom itong si Sebek. Sa kabilang banda naman tuluyan na ngang dumating itong Roger Pirates sa Hachinosu. Si Roger nga punong-puno ng pag-asa para kay Shaki. Pero bago pa nga siya makadiretso kay Shaki bigla na siyang hinarang ni Sebek. Galit nga itong si Sebek sa casual lang na pagpunta ni Roger sa isla niya. Hindi naman nagpatinag si Roger at sinabing bawal daw silang maglaban sa bar ni Shaki. At dito bigla ngang napagtanto ni Sebek na mahaba daw yung pila sa labas. Kaya bakit bigla daw nakapasok na lang itong si Roger? Pabiro ngang sinabi neto na hindi daw niya napansin na may pilas sa labas. It turns out na pinatumba pala ni Roger ang lahat ng mga piratang nakapilas sa labas. At dito nag-inuman na nga ang lahat. Si Whitebeard naman napaalis bigla dahil sa ingay daw nila Roger at Sebek. Maya-maya nga bigla nang lumapit itong si Shaki kay Roger at bumulong kung nasaan na daw ba si Rayleigh. Sinabi nga lang ni Roger na natutulog daw sa barko nila, hanggang sa makikita nga natin si Gloriosa na bigla na lang dinamba si Roger. Na-miss nga daw niya ito at gusto nang sumama kay Roger, pero tumanggi nga itong si Roger at sinabing ayaw daw niya sa mga babaeng kaladkarin. Pumalag naman si Gloriosa at sinabing kung si Shaki daw ang nag-request na sumampa sa barko niya, iba daw ang magiging sagot netong si Roger. Nung marinig nga ito ni Shaki bigla siyang nahiya, hanggang sa hinanap na nga ni Roger si Whitebeard at sinabing gusto niya daw itong makainuman. Umalis na nga daw ito, ika ni Big Mom. Later on nga biglang nahimatay itong si Shaki, kung saan tinulungan naman siya ni Gloriosa. As per narrator nga sinasabing nag-instate daw ng rule si Shaki sa Hachinosu na kahit sinong pirata ang pupunta dito
magiging ligtas. May safe passage nga daw sila kay Shaki kung bibisita lang ang mga ito para sa bar niya. So this explains kung bakit walang laban na nangyayari sa pagitan nila Roger at Sebek kahit nasa Hachinosu pa sila. Sa sumunod na panel naman bigla nga tayong napunta sa Elbaf. Ipinakita nga dito yung paglalaban nila King Harald at Sebek. Yes guys, sa sobrang lakas nga ng labanan na nangyayari makikita nating nagsisitalsikan ang lahat ng mga nasa paligid nila, including itong mga nanonood lang na sila Loki at Haru din. Ini-explain nga ni Sebek na inuuto lang daw ng world government itong si Harald. Sa tingin daw ba ni Harald na worth it na patayin yung kaibigan niya alang-alang lang sa mga demonyong world government? Habang umaatake nga pinapamuka ni Sebek kay Harald na gagawin lang daw tauhan ng world government itong mga giants. Nagtataka nga si Sebek kung nasaan na daw ba yung warrior pride netong si Harald. Baligalit ngang pinatahimik ni Harald si Sebek at sinabing itong pagiging warrior daw ng mga giants nag-create ng history sa pagiging violente nila. Ito nga daw yung rason kung bakit hindi nila makuha-kuha yung tunay na kapayapaan. At dito ipinakita nga yung point of view ni Harald kung bakit niya ito nasabi. Nagkaroon nga siya ng flashback patungkol sa mga taong sinasabi kung gaano kasasama ang mga giants. At dito sinabi nga niya na kahit gaano daw katanga ang mga celestial dragons, still na may influence pa rin naman daw kasi ang world government sa mundo. Influence para ipakilala ang Elbaf sa mundo na hindi talaga masasama ang mga giants. Pero bago pa nga matapos sa pagsasalita si Harald, kinat na siya ni Sebek at inatake. Diniklara nga rin niya na dito na daw nagtatapos itong pagkakaibigan nila. Si Harald naman kaligtasan pa rin ng mga tao niya ang bukang bibig niya. At dito nagpatuloy pa nga itong laban ng dalawang to. As per narrator nga hindi daw natin malalaman yung conclusion ng laban na to. Pero ito na daw ang pagtatapos ng kakaiba nilang pagkakaibigan. Hindi na nga daw ulit magkikita itong dalawa na to not until sa araw ng isang famous incident. Anyway, ngayon nandito na nga tayo sa 39 years ago ng flashback. Ipinakita nga itong isla ng God Valley kung saan may isang babae dito na ipinapakita sa mga tao itong mga anak niya. Yes guys, mga anak. Dahil itong mga bata nga kambal. Hanggang sa may nagtanong nga kung ano daw bang pangalan ng dalawang bata na to. Ang sagot nga lang ng babae Shanks at Shamrock daw. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1158. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1150 sa pag-iyak ni Colon dahil sa sinapit ng tatay niyang si Scupper Gaban na pagkakahulog sa underworld. Saktong dumating na nga itong mga giants sa pangunguna nila Brogy at Dory sa lokasyon ng mga batang to. Yung ilan nga sa kanila nagtataka dahil sa paglutang netong si Imu na nasa katawan ni Ganku. So para hindi nga kayo malito i-refer ko sa video na to forward si Ganku bilang si Imu. Anyway, sinubukan ngang pigilan ng isang giant sa paglalakad itong mga bata. Pero dahil nga in play pa rin itong devil fruit powers ni Summers sa mga batang giants, nasaktan nga itong sumubok na magligtas sa mga bata. Hanggang sa ipinakita ngang nainis itong si Imu sa ingay ng mga giants. Kaya naman nag-produce nga itong si Imu ng Conqueror's Haki. At yes, sa sobrang lakas nga ng Conqueror's Haki ni Imu, ipinakitang nawalan ng malay itong ilan sa mga giants, pati na itong mga bata. Ikinagulat nga ito nila Brogy at Dory. So itong Conqueror's Haki nga na to umabot pa hanggang sa Western Village. Since ipinakita ngang yung ilan sa mga kasamahan ni Harul mga nahimatay rin. At dito ipinakita na itong demon form ni Imu. Bigla nga siyang gumawa ng pentagram gamit itong armas
armas niyang similar sa armas ng isang demonyo. Naglabas nga siya ng dalawang kaparehas ng mga barel at inatake niya itong mga giants. Pagtapos nga neto inadress ni Imu si Gillingham patungkol sa kakulangan netong talunin ang mga giants kahit may malakas pa itong kakayanan. Nabanggit nga ni Gillingham na pwede naman daw niyang ibalik itong mga nightmare monsters niya sa isang salita lang niya. Sa kabilang banda naman inutusan rin ni Imu itong si Summers na bantayan daw itong grupo nila Nami, which is ipinakita ngang nagulat sila Nami dahil nakakagalaw pa raw itong si Summers hanggang sa napansin na nga ni Jinbei na parang may kakaiba daw kay Ganku. Hindi na nga daw ito similar sa na-encounter nila kanina. Si Robin naman biglang hinanap sila Luffy. Similar kay Nami hinanap rin itong sila Zoro at Sanji. Dagdag pa nga ni Brook na pati daw yung grupo nila Haru din nawawala. Ngayon nga daw sila pinakakailangan pero nawawala daw ang mga ito. Hanggang sa hindi na nga makatiis pa si Robin at nagpupumilit ulit itong magpumiglas sa pagkakatali niya. Mabalik nga kay Imu kinausap niya itong si Summers kung sino daw ba sa mga giants ang gagawin nilang bargain once na gagawin na daw nilang bait itong mga batang giants. Sinabi nga lang ni Summers na dahil daw sa walang hari ngayon itong Elbaf mahirap nga daw tukuyin kung sino ang pwede nilang ipang bargain. At dito biglang ang inappoint ni Imu sila Brogy at Dory bilang mga bagong hari ng Elbaf. Pero bago pa nga matapos sa pagsasalita itong si Imu bigla na siyang hinawakan netong si Brogy. Galit nga itong aatakihin si Imu. Nung makita nga ito ng ibang giants bigla silang nagdiwang. Pero kung inaakala nga ni Brogy na siya na ang may upper hand kay Imu nagkakamali siya. Dahil later on nga biglang naglabas si Imu ng isang libro. Libro na ipinakitang nagcast siya ng spell para i-claim sila Brogy at Dory na sila na ang mga bagong hari ng Elbaf. Itong libro nga na to nakitaan natin ng itim at puting usok. Bali ikinagalit nga ni Brogy itong pagsasabi ni Imu na siya daw ang bagong hari ng Elbaf. Hindi nga daw siya ang magdidesisyon sa kapalaran nila. Bago nga ito sundan ni Brogy nakita na nating may lumabas sa libro ni Im Sama. Isa nga itong barel at maliit na espada. Itong espada nga mabilis niyang ipinangsaksak sa kamay ni Brogy. Kasunod nga nito pinutol rin niya yung kamay neto sa pamamagitan ng baril. Nung makita nga ito ng ilan sa mga giants gulat na gulat sila. At nung makawala na nga si Imu sa pagkakahawak ni Brogy dito na siya nag-umpisang mag-cast ng spell. Kapalit nga daw ng maliit na portion ng buhay nila Brogy at Dory igagrant daw niya ang mga ito ng walang hanggang lakas at immortality, or simply ito na yung tinatawag na Devil's Contract. Kasabay nga ng pagcast ni Imu ng spell nakita nating nagkaroon ng black circle stars sa ibaba netong si Brogy. Bigla nga siyang nilamon ng pentagram na to. Ipinakita nga ng dahan-dahan na habang hinihigop si Brogy ng black circle star dahan-dahan rin siyang nagtatransform into demon. Sa sumunod na panel nga nakita na natin ng buo itong transformation ni Brogy. Yung mga mata nga niya naging similar kay Gorosei Saturn. Naging demonic eyes nga itong mga mata niya. Yung kamay naman niyang naputol ipinakitang parang walang nangyari at nagagamit pa rin niya ito. Yung sungay nga rin ni Brogy naging itim. Nagkaroon rin siya ng malalaking ngipin. At visible din itong mga itim niya na pakpak. Yung mga damit nga niya nag-turn din into color black. Ang ganda nga ng damit netong si Brogy. Similar sa damit na binebenta natin. Yes guys, sa mga hindi nakakaalam meron na naman nga tayong mga bagong designs na dinrap. Gaya nga last time 270 pesos pa rin itong mga damit na to. At mabibili nyo nga ang mga ito sa Shopee shop natin. Kung trip nyo nga itong mga bagong designs ng t-shirt natin ilalagay ko na lang yung
yung link sa comment section sa ibaba. Anyway, mabalik nga sa chapter, parang nawala nga sa sarili niya itong si Brogy. Bigla nga niyang inatake itong mga comrade niya at ipinakitang natutuwa siya dahil sa powers na bago niyang na-gain. Bukod nga ay Brogy, ipinakita na rin itong si Dory na similar kay Brogy, nag-transform na rin into demon. Nagbago nga rin yung itsura netong si Dory at bigla nga niyang ipinag-utos sa mga tauhan nila na puntahan at patayin daw nila itong si Harul. Pero nag-disagree nga itong mga tauhan niya. Kaya naman maya-maya nga nagkaroon rin sila ng Black Circle Stars sa mga paanan nila. At gaya kila Brogy at Dory, tinurn din ni Imu itong mga tauhan nila into demon. Nung makita nga ito ng ibang giants na hindi naapektuhan, agad na silang umatras at tumakbo. Sa sumunod na panel naman, ipinakita nga itong double spread kung saan present itong buong puwersa ni Im Sama. Nandito nga itong mga giants na nag-turn into demon. Sa pangunguna syempre nila Brogy at Dory. Nandito rin itong ilan sa mga nightmare monsters ni Gillingham na parang mas lumakas pa ngayon. Mukhang ito nga yung point kung bakit gustong sakupin ni Imu ang Elbaf para ma-turn niya itong malalaki at malalakas na giants into army niya. Bali sa huling panel nga ng chapter na to, nabanggit ni Imu na itong Elbaf daw dapat na merong nagro-rule o dapat meron itong hari. O obserbahan nga daw muna nila ng konti kung worth it daw ba talaga in battle itong mga giants na to. At itong mga nangyari nga kila Brogy at Dory nakarating na kay Harul. Imbis nga na matakot o mangamba, nabanggit lang ni Harul na hindi sila tatakbo dahil ang pagtakbo nga daw wala sa bokabularyo ng mga mandirigma. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1150. Bali, nag-umpisa nga itong chapter 1154 sa flashback 63 years ago. Kung saan ito nga yung taon kung kailan mismo nangyari yung pagwawala ni Big Mom sa Elbaf. Nagresulta nga ito sa pagpatay niya kay Jorul. Later on nga, pagtapos daw ng insidente na to, nagkaroon na daw ng samot-saring dilubyo sa Elbaf. Nandyan nga yung mga sunog, iba't ibang calamities, at even famine. Hanggang sa ipinakita nga itong si Queen Istrid na bedridden pa rin dahil sa sakit niya. Itong mga nararanasan nga daw ngayon ng Elbaf tinuturo ni Istrid na kagagawan daw ni Loki. Dahil nga sa hinayaan daw nilang mabuhay itong si Loki, ito na nga daw yung curse na natatamasan ngayon ng Elbaf. Pero mariin nga itong pinasinungalingan ng isang gwardya at sinabing coincidence lang daw ang lahat ng nangyayari. At dito nakita nga nating tumingin itong sanggol na si Loki sa nanay niya na hindi naman nagustuhan ni Istrid. Nagalit nga ito at pinapalayo sa kanya itong si Loki. Hindi pa nga rin niya tanggap na ganito yung itsura ng naging anak niya. Kaya naman no choice nga sinunod ito ng mga gwardya. Dagdag pa nga ni Istrid na as long as hindi daw tatanggalin ng mga giants itong mata ni Loki, patuloy pa rin daw itong sumpa na mararanasan ng Elbaf. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga yung sitwasyon ng iba't ibang giants na naghihirap. Meron nga ring nagpaplano na sumugod sa ibang country na mga normal na tao ang naninirahan dahil sa mas mahihina nga daw ang mga ito. Pero bago nga ito matuloy ipinakitang nagkakaroon na pala ng conflict sa loob mismo ng Elbaf. Yung iba't ibang village pala nagnanakawan ng supply para lang makasurvive. At itong krisis nga na to kumuha ng napakaraming inosenteng buhay ng mga giants. Later on nga may ipinakitang matandang giant na nagsasuggest na itong mga nararanasan daw nila ngayon dahil sa isang sumpa. Itong sumpa nga daw na to nagmula sa prinsipe na isinilang mismo sa kastilyo. At dahil nga sa impormasyon na to sinubukang hanapin ng mga giants itong sinasabing prinsipe na
Namataan nga nila si Harudin. At since galit nga itong mga giants kay Loki sa pagkakaroon neto ng sumpa, nabaling nga kay Harudin itong galit nila. At sinabing dapat rin daw na isakripisyo itong si Harudin. Pero mariin nga itong tinutulan ng nanay ni Harudin na si Ida. Bago pa nga matuloy sa pagkipagtalo itong si Ida, agad siyang sinunggaban ng isang giant. Sinakal nga siya neto at tangkang tatagain sana. Itong pangyayari nga na to nasaksihan mismo ni Harudin. Buti na nga lang at saktong dumating si King Herald para sagipin si Ida. Sa sumunod na panel nga inexplain ni Herald sa mga giants ng Elbaf na alam daw niya yung sitwasyon ngayon ng Elbaf. Alam niya na dumadaan sila sa matinding krisis. Kaya naman sa tulong nga daw ng mga allied countries nila, nanghingi siya ng tulong. Maraming araw paparating na pagkain mula sa mga kaibigan nilang normal na tao. At dito ipinakita na nga yung mga barkong tinutukoy ni King Herald na may daladalang pagkain para sa mga giants. At dito tuluyan na ngang nakarecover itong Elbaf sa krisis nila sa pagkain. Later on nga ni-reveal na tuluyan na palang namatay itong si Queen Istrid. Hanggang sa kamatayan nga daw neto sinisisi pa rin niya kay Loki yung mga nangyaring dilubyo na naranasan ng Elbaf. Pinagdidiinan pa nga rin daw niya sa huli na merong sumpa na daladala itong si Loki. Though may hatred nga sa puso ni Istrid para sa anak niyang si Loki, kabaliktaran naman neto yung ipinapakita ni King Herald sa anak niya. Masaya nga ito para kay Loki. Pero as stated nga yung pagmamahal daw nawala na sa puso ni Loki simula nung itakwil siya ng nanay niya. Hanggang sa napansin nga bigla ni King Herald na marami daw sugat si Loki, which is kinat nga yung rason kung bakit ito nangyari. Sa kabilang banda naman sinasabing unti-unti na daw nakakabangon ang Elbaf simula nung mangyari yung matinding krisis na naranasan nila. Hinimok nga ni King Herald ang mga giants na palakasin daw yung ugnayan ng mga magkakaratig na village sa Elbaf. Nang sa ganon mas maging smooth daw yung paikipagkalakalan sa loob mismo ng Elbaf. Si Loki naman na ilang buwan na nung oras na to ibinigay na sa kapatid ni Istrid na lalaki. Siya nga ang inappoint ni King Herald para mangalaga kay Loki. Si Ida naman nagdesisyon na magtayo ng isang bar sa Underworld. Hanggang sa tumalon nga ulit yung timeline 56 years ago. Dito nga makikita nating binisita ni King Herald si Harul sa bahay neto. Pinag-uusapan nga nila dito yung insidente raw na nangyari sa Reverie. Tinanong nga ni Harul kung present daw ba si Herald sa Reverie nung oras na mangyari yung sinasabi niyang insidente. Yes, ika nga ni Herald. Kinausap nga daw niya yung kaibigan niyang hari para mag-disguise bilang soldier at makapasok sa Reverie. Pero dininay nga daw ng world government yung request niya. Buti na nga lang daw at may nangyaring assassination sa Reverie nung araw na yon. Dahil kung hindi raw baka nahuli na yung pagdidisguise niya ng world government. Buti na nga lang daw at hindi nahuli si Herald, ika ni Harul, dahil paniguradong gulo daw ang kalalabasan nito. Hanggang sa tinanong na nga ni Harul si King Herald kung narinig na daw ba neto yung patungkol sa Galela. Ang response nga ni King Herald dito oo. Narinig na daw niya itong grupo na to. Ito nga raw yung crew ng mga shipwrights o yung mga tagagawa ng barko. Pero ang pagkakaalam daw ni King Herald hindi nag-e-exist ang mga ito. Bunga nga lang daw ang mga ito ng kwento-kwento. Bali kinorek nga siya ni Harul at sinabing totoo daw itong grupo ng Galela. Naglalakbay nga daw ang mga ito sa iba't ibang parte ng mundo. Isang araw nga raw nagpadala itong grupo na to ng letters sa Elbaf kung saan nakasaad na nahuli daw sila. So consist nga daw itong grupo na to ng 100 warriors. Yung ilan nga raw sa mga ito mga ancient giants
giants at even mga giants mismo. Mabalik nga sa letter nagtataka ngang tinanong ni Harul kung sino daw kaya ang nakahuli sa grupong to. Sino kaya yung tinutukoy nila? Bale ang hinala nga ni King Herald world government ang may kagagawan neto, which is nag-agree naman kaagad itong si Harul. Panigurado nga daw meron silang enemy na nag-e-exist sa nakaraan. Pero itong kalaban nga daw na to dahan-dahang binubura ang history. Nung marinig nga ito ni Herald bigla siyang na-curious. Dagdag pa nga ni Harul na malamang raw konektado yung grupo ng Galayla sa sinasabing rumor patungkol sa isang entire army ng mga giants na naging frozen sa hindi malamang lugar. Sa sumunod na panel naman ipinakita ngang dahan-dahan ng nagkakaedad itong si Loki. Kasama nga niya itong kapatid ni Istrid na nagpalaki sa kanya. May signs nga na minamaltrato siya neto. Hanggang sa ipinakita ngang 48 years ago na yung timeline. Sinasabi ngang nagtagumpay si King Herald sa pamamalakad niya sa Elbaf. Nireveal nga na yung goal o pangarap pala ni King Herald ang mabuhay lang ng mapayapa ang lahat ng giants sa mundo. At dito ipinakita nga yung alitan ng magkapatid na sila Loki at Harudin. In-emphasize nga yung pagiging ampun daw ni Harudin. Later on nga ipinakitang sinugod ni Loki yung ilang village sa Elbaf kasama itong mga hayop na nakita natin sa Underworld. Sinisira nga nila yung ilang mga kabahayan dito. Hanggang sa dumating nga itong si Harudin at pinigilan siya. Huwag nga daw sirain ni Loki yung mga pinaghihirapan ng tatay nila, ika ni Harudin. Ang response nga lang ni Loki wag daw tawaging tatay ni Harudin yung tatay niya. Meaning hindi tanggap ni Loki na kapatid niya itong si Harudin. Dagdag pa nga niya na puro lang daw kapayapaan sa mga insektong tao ang bukang bibig ng tatay nila. Pero binara nga siya ni Harudin at sinabing lahat daw ng nilalang sa mundo pantay-pantay. Hindi nga daw porket malalaki silang sinilang na mga giants sila na ang pinakamataas sa lahat. Pagkarinig nga neto ni Loki agad niyang inatake si Harudin. Nung makita nga ito ng batang Gerd agad niyang sinaklolohan si Harudin. Pero pinigilan nga siya ni Goldberg at sinabing makakasama daw ito para kay Gerd kung makita ito ni Loki. Pero wala ngang pake si Gerd at tuluyan pa rin niyang tinulungan si Harudin. Itong mga pangyayari nga na to nakita mismo ni Loki. At dito patuloy pa nga ring minamaliit ni Loki si Harudin. At nung oras nga na pinigilan siya ng isang giant soldier pati nga ito inatake ni Loki. Hanggang sa dito na nga daw na-realize ni Loki na mag-isa lang pala siya sa buhay. Kumbaga meron daw kulang sa puso ni Loki. Kaya naman ipinakita ngang nagdesisyon itong magpakamatay na. Tumalon nga siya mula sa Heaven World pababa sa Underworld. Pero still buhay pa rin siya. Hindi nga niya magawang mamatay na lang. Itong realization nga na to ang nagpaiyak kay Loki. Hanggang sa may ipinakita ngang mga tao sa background ni Loki na meron hinahanap. Inalerto nga rin si Loki ng mga kaibigan niyang hayop. Napansin nga agad nila Shiki at Whitebeard itong si Loki na mas malaki raw kesa sa normal na giant. Nagtataka nga rin itong si Whitebeard kung bakit daw umiiyak itong si Loki. At yes, nireveal nga na ito palang mga tao na merong hinahanap in fact na yung Rox Pirates na. 4 nga silang present ngayon. Sila Shiki, Whitebeard, Miss Bakin at itong kapitan nila na si Rox D. Sebek. Kinausap nga ni Sebek si Loki na meron daw siyang 2 tanong na kailangan niyang sagutin. Una ito na daw ba ang isla ng Elbaf? At ikalawa kung nandito daw ba ngayon si King Herald? Bale habang nagsasalita nga itong si Sebek may narration nga na itong si Sebek daw actually na nakilala na si King Herald 8 years ago pa, which is 56 years
years ago nga yung tinutukoy dito. Nagkita nga daw sila sa Reverie, kung saan nung oras daw na to pumatay si Sebek ng isang Marine Admiral. Dagdag information pa nga sa ibaba ng pangalan ni Sebek kinukumpirma na itong tao daw na to ang mismong tatay ng current emperor na si Blackbeard. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1154. Bali nagumpisa nga itong chapter 1159 sa time ng 39 years ago. Nandito nga tayo sa isla ng Hachinosu. Nagkakagulo nga ang mga pirata sa isla na to dahil sa biglaang pagkamatay ni Don Marlon. Bukod nga sa pagkamatay ni Don Marlon kinidnap rin daw si Shaki. Itong balita nga na to kinagulat nila Sebek at Whitebeard. Si Gloriosa naman makikita nating umiiyak at syempre itong si Wang Zi na siyang may dahilan sa kaguluhan na to ipinakitang nagbibilang ng pera. Later on nga kumalat na sa buong mundo itong balita ng pagkakakidnap kay Shaki. Nakarating na nga ito kay Goldie Roger. At as usual galit na galit nga siya sa nalaman niya. Si Riley naman makikita nating bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Sa kabilang banda naman bigla tayong napunta sa isla ng God Valley. Kakababa nga lang ni Garling sa isla na to. Sinalubong nga siya nitong babaeng nakita natin in last chapter na may pulang buhok. Ipinakita nga niya kay Garling itong mga anak nila na sila Shanks at Shamrock. Inaya nga ng babae na to si Garling na dito na daw sila manirahan. Pero tinanggihan nga ito ni Garling at sinabing malabo daw dahil mabubura na nga daw sa mapa itong isla na to. Maya-maya nga ipinakitang nagdatingan na ang ilan sa mga barko ng Marines. Halos palibutan nga nila itong buong isla ng God Valley. Kasabay nga nito yung pag-atake ni Garling sa nanay nila Shanks. At dito nagbigay na nga ng command si Garling na umpisahan na daw ng mga Marines ang preparation para sa magaganap na hunting tournament. Bali itong galaw nga ng mga Marines nakabulabog sa mga tao ng God Valley. Yung ilan nga sa kanila nagtataka kung may hinahanap daw bang kriminal ang world government sa isla nila. Mapunta nga sa point of view ng mga Marines bigla ngang ni-reveal na isa pala sa batalyon na to si Monkey D. Dragon. Yes guys, nandito nga siya at nagtatanong sa mga higher ups niya kung ano daw bang goal ng paglapag nila sa God Valley. Hindi nga siya sinasagot nitong mas nakakataas sa kanya. Instead sinasawalang bahala lang itong mga tinatanong niya. Hanggang sa bigla na ngang tinutukan ng commander niya itong mga inosenteng sibilyan na ipinagtaka naman ni Dragon. Although labag nga sa kagustuhan ni Dragon itong ginagawa niya, wala siyang magawa. Sumunod din siya sa orders. Tinutukan niya na rin ng barel itong mga sibilyan. Hanggang sa bigla na lang may malakas na sumabog sa likuran niya. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga itong napakalaking marine prison ship. Sasakyan nga ito ng Marines na dala-dala ang daang-daang slaves ng Mary Joa. At yes, kabilang nga dito itong sila Ivankov at Ginny. Pinag-uusapan nga nila yung patungkol sa information na ipinakalat daw netong si Ginny. Nung marinig nga ito ng ilang slaves in-encourage nila ang isa't isa na manahimik na lang dahil baka mamaya daw mapasali pa sila sa trouble. Nung marinig nga ito ni Ivankov nag-init yung ulo niya dahil sila nga gumagawa ng paraan para makaligtas. Akala daw ba ng ibang slaves hindi sila mamamatay? Ipinakita nga rin itong si Kuma na natutuwa sa pagiging bibo netong sila Ivankov. Sa sumunod na panel naman napunta tayo sa Cyber Intelligence Bureau. Dito nga makikita natin itong batang-batang si Big News Morgan. Nanghihingi nga siya ng lagay sa mga Cyberpol agents. Bakit? Dahil may impormasyon nga daw siyang ililik kung hindi magbabayad sa kanya ang mga ito. At mukha namang hindi talaga siya nabayaran ng Cyberpol agents. Since sa sumunod na panel nga nabalitaan na ng Hachinosu yung patungkol sa status ni Shaki. Buhay pa nga daw ito. At currently siya daw ang papremyo sa gagawing tournament ng mga Celestial Dragons. Itong
Itong balita nga na to ikinagulat ng buong Rocks Pirates. Si Whitebeard nga may idea patungkol sa hunting tournament, pero ang akala nga daw niya rumor lang ito. It turns out na totoo pala talaga itong competition na to. Ipinakita nga rin itong sila Kaido at Big Mom na nagre-react sa balita na to. Si Kaido nga interesado sa papremyong Devil Fruit, same as Big Mom na yung Devil Fruit na nais niya gusto niyang makain ng anak niya. Si Strusen naman makikita nating naghihinala sa balita na to, which is binara nga siya ni Sebek at sinabing pupunta daw sila sa God Valley. Kabilang banda naman natanggap na nga rin ng Roger Pirates itong balita. Dali-dali ngang pinapapunta ni Roger itong barko nila kay Scupper Gaban sa God Valley. Tinanong nga rin niya itong buong pirate crew niya kung sang-ayon daw ba sila sa desisyon niyang to. At base nga sa mukha ng mga ito, especially si Riley, mukhang payag naman sila. At kung si Roger nga pupunta, malamang napupunta rin itong si Garp. Mabalik nga sa Rocks Pirates, bigla silang may nakasalubong na napakalaking barko. It turns out na ito pala yung barko ni King Harald. Base nga sa kanya napag-utusan daw siya ng world government na pigilan itong Rocks Pirates. Pero imbis nga naggalit ang manaeg kay Sebek nung makita niya itong si Harald, inaya niya ito na mag-usap. Duda naman itong si Silver Axe at Shiki sa motibo na to ni Harald. Anyway, sa pag-uusap nga nila Sebek at Harald, agad ni-reveal ni Sebek na meron daw siyang sekretong pangalan. David D. Sebek nga daw ang totoo niyang pangalan. Yung ancestor nga daw niya walang iba kundi yung legendary pirate na si David D. Jones. Itong lahi nga daw nila may impluensya ng darkness. At dito ni-reveal na nga ni Sebek na nagkaanak na raw siya 2 years ago pa. Yung asawa at anak nga daw niya pinadala niya sa homeland niya para maging safe sila. Nagtataka namang tinanong ni Harald kung bakit daw ba nire-reveal ni Sebek itong mga bagay na to sa kanya. Ang sagot nga lang ni Sebek dahil sa yung mag-ina daw niya nasa God Valley ngayon. Ito nga daw yung homeland niya. At dito napag-conclude nga ni Harald na nilulure lang daw pala si Sebek ng world government na pumunta sa God Valley. Pero pinabulaanan nga ito ni Sebek at sinabi niyang nagkataon lang daw ang lahat. Dahil yes, kinuha nga daw ng world government si Shaki sa kanila. Pero kung sakali man at wala daw sa God Valley yung mag-ina niya, wala na daw sana siyang pake sa God Valley. At since nandito nga daw yung mag-ina niya, talagang kinakailangan niyang pumunta sa isla na to. Nung marinig nga ito ni Harald, biglang nag-init yung ulo niya. At sinabing mas gusto niya daw na patayin ngayon itong si Harald. Kaya naman nagkaroon nga sila ng munting laban na nauwi sa pagkatalo ni Harald. At sa huli makikita nating on the way na papunta sa God Valley itong Rocks Pirates. Sa sumunod na panel naman nag-umpisa na nga itong hunting tournament. Nireveal nga ng mga Celestial Dragons na bukod pala sa mga rare na Devil Fruits, ang ultimate prize daw ng competition na to si Shaki mismo, na siya namang ikinatuwa ng mga ulupong na Celestial Dragons. Kabilang nga sa mga Holy Knights na lalahok itong sila Saint Summers, Ganku at Garling. Parehas ngang interesado itong sila Garling at Summers kay Shaki. Mabalik nga ay Dragon ipinakitang pumasok siya sa isang bahay. At dito natagpuan niya itong sugatan na nanay nila Shanks. Nagmamakaawa nga ito kay Dragon na iligtas daw yung mga anak niya. Sa sumunod na panel naman nakita rin natin yung sitwasyon ng asawa at anak ni Sebek. Yes guys, ito nga yung batang si Blackbeard. At sa huling panel nga ng chapter na to nagbigay ng announcement itong Celestial Dragons na hindi lang daw buccaneer ang matatagpuan nila sa hunting tournament na to. Bagkos nandito rin daw yung Davy family. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1159.
Bali nag-umpisa nga itong chapter 1138 sa Underworld, kung saan bugbog sarado na si Loki mula sa dalawang Holy Knight, hanggang sa napakomment nga bigla si Loki na kamukhang kamukha daw ni Shamrock si Shanks. Hindi nga daw siya naniniwala na coincidence lang ito. Nung marinig nga ito ni Ganku, bigla niyang binrush off si Loki at sinabing manahimik siya, since hindi naman daw niya business yung patungkol dito. Ang sagot nga lang ni Loki oo, tama nga naman daw si Ganku, pero itong si Shanks daw isang great pirate, samantalang si Shamrock naman daw isang celestial dragon. Sobrang polar opposite nga daw silang dalawa, kaya naman nakaka-curious daw talaga na malaman kung bakit sila magkamuka. At dito ni-reveal na nga ni Shamrock na twin brother nga daw niya si Shanks. At some point nga daw bumalik si Shanks sa Merijoa, pero hindi nga daw ito nagtagal dahil mukhang mas napalapit na daw si Shanks sa mundo ng mga tao. Nung marinig nga ni Loki itong explanation na to, mas lalo lang siyang nagalit. Ayaw na ayaw nga daw niya sa dalawang magkapatid na to. Dagdag pa nga ni Loki na once na makawala daw siya sa kadena niya, ipaghihiganti niya daw yung mga kaibigan niyang hayop na pinatay nila Shamrock. Bali sa sinabi ngang to ni Loki, parang napikon si Shamrock, kaya naman gamit nga yung espada niya, bigla niyang pinalabas itong alaga niya. Yes guys, ito nga si Cerberus. Unlike nga sa alam nating Cerberus na dark color, itong alaga nga ni Shamrock light color. Nung makita nga ito ni Loki, gulat na gulat siya. Hindi nga niya ine-expect na makakita ng isang Cerberus. Sinabi naman ni Shamrock na itong Cerberus daw ang mismong espada niya, hanggang sa umatake na nga itong si Shamrock. Gamit nga itong Cerberus, tinraject niya itong atake niya kay Loki. Kasabay nga nito yung pag-alis nila ni Ganku. Gamit naman itong bandage ni Ganku, gumawa nga siya ng similar sa paper plane, kung saan lumipad na sila palayo ni Shamrock. Bali tuloy pa nga rin yung plano nila na i-take over itong Elbaf. At ang susunod na hakbang na nga daw na gagawin nila ngayon yung i-hostage daw yung mga batang giants. Pero para mangyari nga daw ito, kailangan nga daw nila ng isa pang tauhan. Mabalik nga kay Loki, tuluyan na siyang inatake ng Cerberus. Sinigaw nga ni Shamrock na kung sakali daw at makasurvive si Loki sa Cerberus niya, feel free nga daw si Loki na hanapin at kalabanin siya. Sa sumunod na panel naman, nabalik na nga yung scene sa grupo nila Luffy. Balik kausap nga nila ngayon itong mga guard na inatake nila Ganku in recent chapters. Kiniklaim nga ng isang guard na si Shanks daw ang umatake sa kanila, pero galit ngang sinabi ni Luffy na kilala daw niya si Shanks at alam daw niya na hindi ito magagawa ni Shanks. Kaya naman ang idea nga ni Luffy, baka kamukha lang daw ni Shanks yung may gawa neto sa kanila. So pati nga si Zoro hindi naniniwala sa mga guards na to. Sinabi nga niya nakakaalis lang daw ng Elbaf ni Shanks, kaya naman imposible nga daw na bumalik ito kaagad para lang atakihin sila. At dito mas pinagdiinan pa nga ni Luffy na malabo daw na gagawa ng ganitong klase si Shanks, since kalmado nga lang daw ito palagi. Nung marinig nga ito ni Nami, napabilib siya sa tiwala ni Luffy kay Shanks. Bali nagbigay nga ng metaphor si Luffy kay Nami na similar daw itong pagtatanggol niya kay Shanks kung sakali man at may marinig din daw siya na hindi maganda kay Belmere, hanggang sa nag-conclude na nga sila na baka kapatid daw ni Shanks yung umatake sa mga guards na to. Nabanggit nga ng isang guard na kung kapatid daw ni Shanks yung umatake sa kanila, dapat na mabait rin daw ito. Nung marinig nga ito ni Luffy, bigla niyang napagtanto na hindi pa daw nakikwento ni Shanks sa kanya yung sarili netong pamilya. Ang alam nga daw niya lumaki si Shanks sa barko ng mga pirata, which is alam naman nating lahat na ito yung Roger Pirates. Bali habang sinasabi nga ito ni Luffy, muli na namang ipinakita itong misteryosong karakter na nakasombrero. At base nga sa lokasyon neto, mukhang papunta na to ngayon kung nasaan itong sila Luffy. Sa sumunod na panel naman, biglang ang napunta yung scene sa grupo nila Franky.
Ripley. Kasama nga si Ripley pinuntahan pala nila ang Tree of Adam. Bilib na bilib nga itong si Frankie sa nakikita niya, since ang pagkakaalam daw niya sobrang rare ng kahoy na to. Nabanggit naman ni Ripley na wala daw siyang idea na sikat pala itong puno na to sa ibang lugar. Kaya naman nagkaroon nga ng bold idea si Ripley na baka pwede daw siyang magbenta ng kahoy na to dahil panigurado yayaman daw siya. Bali si Frankie pa nga ang pumigil kay Ripley at sinabing sagrado daw itong Tree of Adam. Hanggang sa may napansin nga si Frankie na nakaukit sa Tree of Adam. Inexplain nga ni Ripley na isa daw itong graffiti. Dinrawing nga daw ito mahabang panahon na ang nakakalipas. Sa tingin nga daw niya mga bata ang nagdrawing neto noon. At dahil sa katandaan naging fossilized na daw itong drawing at hindi na mabura pa. At dito tinanong nga ni Frankie kung kailan daw exactly dinrawing itong mural na to. Ang response nga ni Ripley probably between 800 to 900 years ago daw. Meaning during Void Century daw dinrawing itong mural na to. Nung marinig nga ito ni Frankie gulat na gulat siya. Kaya naman napakaripas nga siya ng takbo at sinabing ipakita daw nila ito kay Robin dahil panigurado daw may excite siya dito. At dito pinagmasdan na ngang maigi ni Frankie itong napakalaking mural. Nagtataka nga siya at bakit itong mga nakaukit daw hindi lang giants. Bagkos parang iba't ibang nilalang daw. Inexplain nga ni Ripley na at some point daw sa history ng mundo nagkaroon ng gera. At kinabibilangan nga daw ito ng hindi lang giants. Bagkos lahat ng lahi sa mundo. Konti nga lang daw ang nakakaalam ng pangyayari na to sa iba't ibang panig ng mundo. Pero nangyari daw talaga ito. Kaya daw niya nabanggit na drawing ito ng mga bata since mukha daw hindi makatotohanan na nangyari itong nasa drawing na to. Na para bang pangarap lang daw ito ng isang bata. Hanggang sa biglangang naputol yung scene dito. At napunta naman sa grupo nila Robin. Dito nga may ibinigay na libro si Saul kay Robin. Ito nga daw yung Harley. Inexplain nga ni Saul na sa libro daw na to nalaman ng mga giants yung patungkol sa Sun God. Dagdag pa nga ni Saul na nakasaad daw sa libro na to na magkakaroon ng 3 wars sa history ng mundo. At yung ikatlong war daw mangyayari pa lang. Kaya naman parang may pagka-prophecy nga daw itong libro na to. At dito binasa na nga ni Robin itong libro na to. Kasabay nga nito yung pagre-reveal ng mural na nakita ni Frankie sa Tree of Adam. Bali sa binabasa ngang libro na to ni Robin in-explain yung 3 wars sa history ng mundo. So para nga siyang nakatula na form. Sa part nga ng mural gaya nga ng nabanggit ko sa spoiler video natin similar nga ito sa nakita natin kay Inel sa cover story niya. Bali maraming ang information sa part na to. Kaya naman idadissect na nga lang natin ang lahat ng ito sa susunod na video natin. Yes guys, sa susunod na video susubukan nga nating i-explain itong nakita ni Frankie pati na itong binasa ni Robin sa Harley book. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin.